Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Naku po, minamaliit nga ba ni Karen Davila ang pagiging chairman ni Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Maraming tumaas ang kilay noong hindi parang sinabi ni Karen Davila, kundi sinabi ni Karen Davila na newcomer itong si Rodante Marcoleta, itong mahal nating si Senator Rodante Marcoleta. Buti na lang to the rescue si Senator Cheese Escudero, si Karen Davila talaga. Parang hindi careful sa kanyang mga words yung ginagamit. Well, knowing na isa sa mga rason kung nawala ng prangkisa ang ABS-CBN ay dahil kay Rodante Marcoleta. And alam mo ba, kabibig, noong nanalo si Rodante Marcoleta, ay nako mga kabibig, grabe. Karen Davila question about kung saan nanggaling yung boto ni Senator Rodante Marcoleta. Ano ba ang nasa kay Karen Davila? Ba't galit na galit? Hindi siya makamove on? So, heto kabibiga, pinag-uusapan ito at maraming mga netizen ang talagang tumaas ang kilay. Yes, mga kabibig. Tumaas ang kilay sa statement ni Karen Davila. Si Karen talaga. Sabi pa nga ni Senator Rodante Marcoleta, isang karangalan. Isa ang karangalan po ang mapagkatiwalaan tayo sa pamunuan ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ngayon 20th Congress. So maraming mga netizens katulad ni Attorney Rowena Guanzo na pumapalakpak na si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero yung iba para yatang hindi na nagustuhan. Bakit? Anong meron? Galit kayong malaman na later on malalaman ng taong bayan yung kabalastugan, yung pangungurakot nyo at handa na si Senator Rodante Marcoleta na mabuking yung mga tinatago, yung lihim na mahilig kayong mag-imbestiga sa iba, pero yung mga bahon nyo, yung mga ginagawa nyo, mga kurakot, yung mga under the table, below the table, at mga kickback niyo ay pilit ninyong tinatago. Diba, mga kabibig? So, heto mga kabibig ba, ang isang interview ni Karen Davila kay Cheese Escudero na para yatang nasupalpal itong si Karen Davila. Buti na lang talaga na Cheese Escudero is there to defend Rodante Marcoleta at tinawag pa talaga ni Karen Davila nga newcomer si Rodante Marcoleta. Maybe newcomer as a senator, pero kung gumagawa ng batas, tagagawa ng batas, ay naku, matagal na. Ang galing. Kaya nga nawala ng prangkisang ABS-CBN dahil kay Marcoleta, di ba? So ito kabibig, kinig tayo. Yes. Newcomer Senator Marcoleta, no? Who you move? Yes. Newcomer Senator Marcoleta, no? Who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer. And I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your... Parang na-intriga sila na isang Duterte bloc, isang Duterte supporters ang nagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit? May mga tinatago ba kayo? Pero ang daming mga trabaho ang mga senador sa Duterte bloc actually. Thoughts, how did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. Senator Marcoleta is not a newcomer, sabi ni Cheese Escudero. Di mapahiya si Karen. Karen, next time you have to choose proper words kasi nakaka-offend Hindi siya newcomer. Maybe sa pag-intindi mo, bago siyang senador, newly appointed senator, but it doesn't mean newcomer in this type of,
making laws or doing a chairmanship in a particular committee. Di ba? And perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer. Correct. And I think neophyte or not, he will do a good job. Mas maganda kung neophyte kasi newcomer. Neophyte as a senator, not a newcomer kasi parang nakaka-offend. As the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Correct. See? Double slap talaga ni Karen. Ang galing ni Chase, no? Kaya nga pinili siyang bilang Senate President kasi marunong siyang magdimbang. Marunong siyang pumili ng specific terms at marunong siyang tawag dito. Hindi siya agad-agad humusga, hindi siya agad-agad magpapadala ng kayang emosyon, magpapadala ng emosyon sa surrounding environment, kundi talagang pinag-iisipan niya kasi ayaw niyang makasagasa, ayaw niyang magkamali na talagang pinag-isipan. Ang talino ni Chase Escudero. So far, no, madaming mga kwento about kay Chase Escudero about as Senate President, ganito ganyan. Pero so far, napakagaling ni Chase Escudero bilang Senate President. Di rin lamang yung pagiging matanda na. Correct. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Correct. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and Correct. we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano, ha? Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata, at sabihing mas may kakayanan. Automatic, yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Wow, ang galing. Palakpakan naman natin si Senator Chase Escudero. Talagang pinagtanggol niya si Senator Marcoleta. And I think Karen Davila deserve, boo on this. Butata nga ka ngayon, Karen, kawawa naman si Karen, butata. Mawa ka naman, Karen, kay Rodante Marcoleta. You already judge him. Hindi naman na-judge ni Karen, kundi she's asking about bakit siya nanalo. In fact, he is a newcomer. Yun ang pino-point out ni Karen. Well, at least na-explain ni Senator Chase Escudero, and mostly sa mga bashers ni Senator Marcoleta is asking, bakit siya nanalo? Newcomer siya, neophyte siya, bago pa lang siya nanalo. At least Karen is giving this question to Senator Chase Escudero. And Senator Chase Escudero explained very well na hindi ibig sabihin to neophyte ka or matanda ka na, hindi ka pwedeng i-elect as chairperson ng Blue Ribbon Committee. And ang mga netizens ay hindi pa rin nakalimot nung time na yung parang nag-question si Karen Davila kung saan galing yung pagkapanalo ni Marcoleta. Ito, paano May tanong ako sa inyo, Senator Bato, hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse. Of course, Karen, INC. Of course, Karen, ako ang sasagot nito kasi I'm sure hindi mo binoto si Rodante Marcoleta because loyal ka sa ABS-CBN, natanggalan kayo ng prangkisa because of, so Rodante Marcoleta. Hindi ibig sabihin si Rodante Marcoleta, kundi yung anong nangyari sa ABS-CBN, kung ano ang pagkukulang ng ABS-CBN. Kung walang pagkukulang ng ABS-CBN, I'm sure Rodante Marcoleta will not eventually proceed to the hearing and so on and so forth at matanggalan kayo ng prangkisa, di ba? Pero Rodante Marcoleta is very famous. Nakikita namin na matalino si Rodante Marcoleta at marunong niyang ipaglalaban niya ang taong bayan at kung ano ang tama at mali. This race, yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions, but no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer
right? And nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. pero narinig ko lang, yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Correct. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta, Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita kaagad, di ba? Makita. So, si Kabibig, ay, nako, Karen Davila. Well, at least Karen Davila is doing her job in finding answers to some queries wherein yung mga bashers ni Marcoleta na gustong itanong, 'di ba? Pero ako, believe ako kay Marcoleta. And let's see kung paano tayo pabibilibin ni Rodante Marcoleta. Ngayon siya ang chairman or chairperson ng Blue Ribbon Committee. Marami ang excited, mga kabibig, na sabi nila, unahin mo si ano ba yun? Unahin mo si Martin Romualdez. Bakit unahin si Martin Romualdez? Ano bang kasalanan ni Martin Romualdez? Ngayon kabibig chika-chika about ni Toby Tiangco, na ang sinabi ni Toby Tiangco, si Martin Romualdez daw ang humahawak ng pera. Ay nako, so pwede yung ating magkaroon ng Senate hearing hinggil dyan. So, yan ang mga sinisigaw ng maraming tao ngayon kung pwede, unahin daw si Martin Romualdez at yung mga congressman. Pero alam mo kabibig, kahapon, nakita ko talaga yung napakagandang smile ni Senator Marcoleta after Senator Joel Villanueva standing up and nominate Rodante Marcoleta. Talagang nag-thumbs up si Rodante Marcoleta. So panoorin ito natin kabibig na talagang happy siya at ewan ko kung sino ang binigyan niya ng thumbs up, mga kabibig. So ito kabibig, kahapon nangyari ito sa Blue Ribbon Committee and also sa pag-nominate. I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. So, di ba? Thumbs up si Senator Marcoleta. Palakpakan. Congratulations, Senator Marcoleta. Marami po ang pumalakpak. Marami po ang nakakita ng magandang disposisyon. The same time, pag-asa na ikaw ang chairperson ng Blue Ribbon Committee Accountability, mga kabibig. At baka ngayon, kita na natin ang totoong bycam. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Ayun, mga kabibig. Yun, mga kabibig. At ito ang mga komento ng ating mga netizens. Congrats, sir. Ituloy ng Diyos na magkaroon ka ng wisdom, ingatan ng Diyos at bigyan ng mahabang buhay at maiayos ang bansang Pilipinas at mga mamayang Pilipino at mga nagkamali ay itama na nila ang kailang ginagawa. Repent to God be glory. Para talaga nagpalakpakan, I'm sure, ang mga members ng ICC after nilang nalaman na si Rodante Marcoleta ang bagong chairman, mga kabibig. So, ito kabibig talagang happy tayo ngayon. Opo. Na si Rodante Marcoleta, knowing Rodante Marcoleta is very efficient and effective sa Kongreso pa. Maliban na yung talagang nawala yung pagiging chair, yung committee member niya yata, minority member. Nung panahon nung Quadcom, tinanggalan siya ng kaniyang pagka-member doon. And he was so shocked. Ngayon, it's time for bounce back to Senator Marcoleta. And I'm sure marami ang naging masaya na si Senator Marcoleta ay nakabalik, bouncing back, at hindi lang kongresista, mas mataas pa sa kongresista bilang senador at chairperson ng Blue Ribbon Committee.
Ayan. Yan ang kabibig. So maghintay tayo sa mga updates kung sino ang unang sasalang. Ito sinong unang sasalang. Sa posibleng magkaroon ng hearing later on sa mga katiwalian sa gobyerno at lalo na yung flood control projects, lalo na yung TUPAD, AX, ano pa ba? Yung mga hawak ni Martin Romualdez, sabi ni Toby Tiangco. Toby Tiangco, kung magkaroon ba ng hearing ang Senado, pupunta ka ba? At isalaysay mo lahat, pati yung mga ebidensyang sinasabi mong hawak mo ngayon. Diba? Grabe, no? Ngayon, no? Parang marami na rin mga kongresista ang nagsasalita, sinasabi ang katotohanan. Noon, si BP Sara lang ang sasabi ng katotohanan, tapos pinagtatawanan ng ibang tao nga, BP Sara, insecure ka lang, bitter ka lang kay Martin Romualdez, na ganito, na ganyan, si Martin Romualdez at Zaldico ang may hawak ng pondo ng bayan. Ngayon, nagsalita na si Mayor Magalong, pati si Mayor Magalong pinagtawanan. Ngayon si Toby Tiangco, nagsalita na rin. Maybe later on, marami pa rin nagsasalita, yung mga nag-abstain at piniling maging independent sa Kongreso. Baka later on, masyak na lang tayo na papalitan na si Martin Romualdez ng another congressman. Nako po. Hintay-hintay tayo sa mga dramatic nilang drama dyan at emotional drama dyan sa Kongreso. Yan lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.